Magandang umaga, BSL Filipino 21. Ako si Binibining Janzi Marie Alimpulos at kasama ko ang aking mga kagrupo na sina Binibining Angel Christine Libante, Binibining Camille Blazo, Ginoong Januario Lugaos, Binibining Rachel Delay, at Binibining Jamaica Salva. Kami po ang pangkat-4 at ngayong araw ay aming tatalakayin ang pagtuturo at pagtataya ng makrong kasanayan ng pakikinig. Bago tayo magsimula, ating munang alamin ang mga layunin ng ating talakayan. So pagkatapos ng 1 oras at 30 minutong talakayan, ang mga mag-aaral ay nasahang A. Nauunawaan ang kahulugan ng pakikinig at kahalagahan nito sa proseso ng komunikasyon. B. Napahahalagahan ang papel ng pakikinig sa pagkatuto at komunikasyon sa loob ng silid-aralan. At C. Na isasagawa ang maikling pasulit hinggil sa pagtuturo at pagtataya ng kasanayan sa pakikinig. So ang aming layunin sa talakayang ito ay hindi lamang maunawaan ang kahulugan ng pakikinig, kundi mapahalagahan din ang papel nito sa pagkatuto at komunikasyon at maisasagawa ang isang maikling pagtataya na may kaugnayan sa ating paksa. Kaya hinihiling po namin sa inyong lahat na makinig ng mabuti upang sa pagkatapos ng ating talakayan ay makamtan natin ang mga layunin ng araling ito. Ngayon, upang masimulan ang ating tatalakayin, narito ang unang bahagi, ang kahulugan ng pakikinig. Ang pakikinig ay isang aktibong proseso ng pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng pandinig at pag-iisip. Aktibo ito sapagkat nagbibigay daan ito sa isang tao na pag-iisipan, tandaan at suriin ang kahulugan at kabuluhan ng mga salitang kanyang napakinggan, ayon kay Arrogante et al. 2001. Ito rin ay pagtugong mental at pisikal sa mensaheng nais ipabatid ng tagapagdala ng mensahe. Ang sensuring pakikinig ay nananatiling bukas at gumagana kahit na tayo ay may ginagawa at naririnig ang mga tunog na nagsisilbing stimuli. So, sa madaling salita, ang pakikinig ay pag-unawa sa naririnig. Hindi sapat na makarinig lang tayo. Dapat ay nauunawaan natin ang mensahe, napahalagahan ang nilalaman at nakapagbibigay ng tamang tugon. Ngayon, dumako naman tayo sa kahalagahan ng pagtuturo ng pakikinig. Una, ang pakikinig ay isang mabisang paraan sa pagkuha ng impormasyon. Pangalawa, ito ay nagiging daan upang ang bawat isa ay magkaunawaan at magkakaroon ng magandang ugnayan. Pangatlo, napapalawak din ang pakikinig ang kaalaman ng tao. Pang-apat, nakakatulong ito upang maunawaan ang damdamin, kaisipan, gawi at paniniwala ng bawat tao. Kaya kapag natutunan nating makinig ng mabuti, mas nagiging mabisang tagapagturo at mag-aaral tayo. Ngayon, dumako naman tayo sa mga uri ng tagapakinig. So may iba't ibang uri ng tagapakinig at bawat isa ay may sariling katangian. So narito ang mga halimbawa. Una, eager beaver. Siya ang tagapakinig ng ngiti o tango ng tango habang may nagsasalita sa kanyang harapan. So ito yung tipong tagapakinig na laging ngiti at tango, ngunit minsan hindi naman talaga nakikinig. Pangalawa, sleeper. Siya ang tipo ng tagapakinig na nauupo sa isang tahimik na sulok ng silid. Wala siyang tunay na intensyong makinig. So ito yung tipong tagapakinig na tila walang interes at madalas tulala o inaantok. Pangatlo ay tiger. Siya ang tagapakinig na laging handang magbigay ng reaksyon sa anumang sasabihin ng tagapagsalita. So ito naman yung tipong tagapakinig na laging may reaksyon sa sinasabi ng tagapagsalita. At pang-apat ang bewildered. Siya ang tagapakinig na kahit na anong pilit ay walang maiintindihan sa naririnig. So ito yung tipong tagapakinig na kahit anong pakinggan parang wala siya talaga siyang maiintindihan. Panglima ang frowner. Siya ang tipo na tagapakinig na wari bang lagi na lang may tanong at pagdududa. So ito yung uri na tagapakinig na palaging may tanong o pagdududa sa sinasabi ng iba. At pang-anim ay relax. Isa siyang problema sa isang nagsasalita.
kitang-kita sa kanya ang kawalan ng interes sa pakikinig. So, ito yung tipong tagapakinig na tila walang pakialam sa kanyang paligid at hindi siya interesado. Ganun. Sa pang-pito naman ay BCB. Isa siya sa pinakaayawang tagapakinig sa anumang pangkat. Bukod sa hindi siya nakikinig ay abala rin siya sa ibang gawain tulad ng pagsusulat, pakikipagchismisa sa katabi, pagsusuklay o anumang gawain walang kaugnayan sa pakikinig. So ito yung tipong tagapakinig na kinaayawan ng lahat. So ito yung parang may sariling mundo at may sariling mundo na walang kaugnayan naman sa pakikinig. At panghuli naman ay two-ear listener. So siya ang pinakaaktibong tagapakinig at nakikinig siya gamit hindi lamang ang kanyang tenga, kundi maging ang kanyang utak. Lubos ang partisipasyon niya sa gawain ng pakikinig. Makikita sa kanyang mukha ang kawilihan sa pakikinig. So ito yung tipong tagapakinig na talagang interesado sa aralin at talagang nakikinig hindi lamang gamit ang kanyang tenga, kundi pati lamang ang kanyang utak. At tubos din ang kanyang participate sa klase. So, ang bawat tagapakinig ay may kanya-kanyang estilo ng pagtugon at antas ng atensyon. Sa loob ng klase, mahalagang tukuyin natin kung anong uri ng tagapakinig tayo upang maunawaan kung paano ba natin mapapaunlad ang ating kasanayan sa pakikinig. Bilang mga magiging guro, makatutulong ito upang mapabuti natin ang paraan ng ating pagtuturo at mas mapaunlad ang kasanayan sa pakikinig ng ating mga mag-aaral. So sa ganitong paraan, maiaangkop natin ang mga estratehiya sa pagtuturo at matutulungan silang maging tulad ng two-eared listener. Nakikinig hindi lamang tunog ng salita, kundi sa kahulugan at layunin ng mensahe. Dumako naman tayo sa mga elemento na naka-impluwensya sa pakikinig. So, ang mga elementong naka-impluwensya sa pakikinig ay tumutukoy sa mga salik na nakaka-apekto sa paraan ng pagtanggap at pag-unawa ng tao sa mensahe. Una, edad o gulang. Habang tumatanda ang isang tao, nagbabago rin ang antas ng kanyang atensyon, karanasan, at interes sa pakikinig. So, halimbawa nito ay ang mga bata ay madalas na nakikinig lamang sa maikling usapan o kwento, samantalang ang mga matatanda ay mas kaya nang tumutok sa mahahabang talakayan. Pangalawa ay oras. Ang oras ng pakikinig ay nakakaapekto sa konsentrasyon. May mga oras sa araw na mas alerto o pagod ang tagapakinig. So, halimbawa nito ay mas madali tayong makinig sa unang klase sa umaga dahil sariwa pa ang isip kumpara sa hapon kung saan madalas ay pagod at inaantok. Pangatlo ay kasarian. May mga pag-aaral na nagsasabing magkaiba ang paraan ng pakikinig ng babae at lalaki. So halimbawa nito ay ang mga babae ay mas nakikinig ng may damdamin at detalyado. Samantalang ang mga lalaki naman ay mas nakikinig upang makahanap agad ng solusyon sa problema. At pang-apat naman ay channel. Ang daluyan ng komunikasyon ay nakaaapekto sa bisa ng pakikinig. So halimbawa, mas epektibo ang pakikinig kapag harapan dahil nakikita natin ang ekspresyon at galaw ng tagapagsalita. Kumpara sa online class na minsan ay may technical na problema gaya ng mahina ang signal. At ang panglima naman ay konsepto sa sarili. Ang tiwala sa sarili ay may epekto sa atensyon at bukas isip sa pakikinig. So halimbawa nito ay ang mga mag-aaral na may mababang kumpiyansa sa sarili ay maaaring hindi ganap na makinig dahil natatakot siyang magkamali o mapuna. Samantalang, ang may mataas na tiwala sa sarili ay mas aktibong nakikilahok sa pakikinig. At panghuli ay kultura. Ang pinagmulan o kultura ng isang tao ay may malaking papel sa kung paano siya nakikinig at tumutugon sa iba. Halimbawa nito ay sa kulturang Pilipino. Madalas na hindi agad sumasagot habang may nagsasalita bilang tanda ng paggalang.
Samantalang sa ibang kultura, normal lamang ang pagsabat habang nakikinig. Ang lahat ng ito ay may malaking papel sa kung gaano tayo nakapokus, nakauunawa, at tumutugon sa kausap. Sa kabuuan, ipinapakita ng mga elementong ito na ang mabisang pakikinig ay nakadepende hindi lamang sa pandinig, kundi sa kabuuang kalagayan ng tagapakinig, maging pisikal, mental at kultural man ito. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga kasanayang micro sa pakikinig. Una, paghihinuha kung ano ang magiging paksa ng usapan. Dito ay ginagamit natin ang mga pahiwatig o clue upang hulaan ang magiging takbo ng usapan. Pangalawa, paghuhula ng hindi kilalang salita o parirala. Kung may salitang di pamilyar, sinusubukan natin itong unawain batay sa konteksto. Pangatlo, paggamit ng sariling kaalaman sa paksa para sa dagliang pag-unawa. Ang dating karanasan o kaalaman ay tumutulong upang mabilis nating maintindihan ang naririnig. Pang-apat, pagtukoy sa mga mahalagang kaisipan at pagbabaliwala ng mga di mahalagang impormasyon. So, ito ay nakakatulong upang maipokus lamang sa esensyal na impormasyon. Panglima, pagpapanatili ng impormasyon sa pamamagitan ng pagtatala o paglalagom. So, ito ay tumutulong ito upang hindi natin makalimutan ang pangunahing ideya. Ang pang-anim, pagkilala ng mga discourse matter gaya ng kung gayon, ngayon, sa wakas, dahil ito ay nagsisilbi itong gabay sa daloy ng ideya ng tagapagsalita. Ang pito ay pagkilala sa mga cohesive devices tulad ng pangatnig at panghalip. So, pinapakita nito ang ugnayan ng mga pangungusap sa kabuuang mensahe. At pangwalo, pag-unawa sa intonasyon at tiin. Nakatutulong ito upang maunawaan ang damdamin o layunin ng tagapagsalita. Pangsyam, pag-unawa sa mga pahiwatig, gaya ng tono o ekspresyon na nagpapakita ng tunay na saloobin o intensyon ng nagsasalita. So, ang mga kasanayang micro sa pakikinig ay parang mga piyesa ng isang makina. Kapag sabay-sabay na gumagana, nagre-resulta ito sa mabisang pakikinig at mas malalim na pag-unawa. So, kaya bilang mga mag-aaral at magiging guro, mahalaga na sanayin natin ang bawat kasanayang ito upang maging mahusay tayong tagapakinig at epektibong tagapaghatid ng kaalaman. At dito po natatapos ang unang bahagi ng aming talakayan. Ngayon, upang ipagpatuloy ang susunod na bahagi ng aming ulat, ibibigay ko na ang mikropono kay Binibining Angel. Magandang araw sa ating lahat. Ngayon naman ay ibabahagi ko ang mga suliranin sa pakikinig. Una narito ay ang mensahe. Mas mahirap makinig sa mensaheng isinatype kaysa basahin sa isang papel ang mensahe dahil ang nilalaman ng mensaheng napakinggan ay dumarating sa ating tenga sa isang kisap mata lamang. Samantalang ang pagbabasa ng mensahe ay maaaring magawa hanggat gusto itong basahin ng bumabasa. So, mas mahirap makinig sa mensahe dahil mabilis itong dumating at hindi ito maaaring balikan, habang ang pagbabasa ay nagbibigay ng pagkakataon na umulit at mag-isip ng mas mabuti. So, ang proseso ng pakikinig ay mas instant at hindi maiiwasang mawala ang ilang detalye, samantalang ang pagbabasa ay nagbibigay ng kontrol sa bilis at pag-unawa ng nilalaman. Sa mga usapang walang paghahanda, ang mga tagapagsalita ay madalas gumamit ng mga pangungusap na may maling gramatika dahil sa nerbiyos o kabiglaan. Maaaring matanggal nila ang elemento ng pangungusap o magdagdag ng mga bagay-bagay na walang kinalaman sa paksa. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mahirap sa isang tagapakinig na maunawaan ang kahulugan ng mensahe. Sa mga usapang walang paghahanda, ang mga tagapagsalita ay maaaring magkaroon ng mga pagkakamali sa gramatika at magdagdag ng hindi kinakailangang impormasyon dahil sa nerbiyos.
So, ang mga ganitong pagkakamali ay nagiging hadlang sa pag-unawa ng tagapakinig sa tunay na mensahe. 'Di ba kapag tayo ay nagsasalita sa harap ng maraming tao, tayo ay nakakaramdam ng nervyos o tayo ay kinakabahan, kaya nawawala sa ating isipan sa kung ano ang dapat nating sabihin o sa kung ano ang nais nating iparating sa kanila. Pangalawa naman ay ang tagapagsalita. So maaaring hindi agad matukoy ng tagapakinig ang estilo ng kanyang pagsasalita, ang uri ng kanyang ginagamit at maging ng lalawigang kanyang pinagmulan dahil sa punto ng kanyang pagsasalita. Maaaring hindi agad matukoy ng mga tagapakinig ang estilo at pinagmulan ng tagapagsalita dahil sa kanyang accent na maaaring makaapekto sa kanilang pag-unawa. So ang pagkakaintindi sa mga detalye ng pagsasalita ay maaaring maging hamon dahil sa mga hindi pamilyar na elemento ng kanyang boses o tono. Ang mga di mahahalagang salitaan ay maaaring makapag-ulit ng mga salita, makapagbigay ng mga maling panimula, makapag-ulit ng mga pangungusap, makapagbigay ng sariling pagwawasto, makapagpalawak ng pahayag, o makapagdagdag ng mga di mahahalagang salita tulad ng ang ibig kong sabihin, alam mo ba, at iba pa. So ang mga di mahahalagang salitaan ay nagiging hadlang sa malinaw na komunikasyon dahil nagdudulot ito ng pag-uulit, maling panimula at labis na paliwanag. So ang paggamit ng mga hindi kinakailangang salita ay nakakapagpabagal sa daloy ng usapan at maaaring magdulot ng pagkalito sa mga tagapakinig. Pangatlo naman ay ang tagapakinig. Ayon kina Anderson at Lynch, 1988, ang kawalan ng kaalamang sosyo-kultural, factual, at contextual ng wikang ginagamit ay makapaghahadlang sa pag-unawa dahil ang wika ay ginagamit upang ipahayag ang ating kultura. So ayon kina Anderson at Lynch, ang kakulangan ng kaalaman sa socio-cultural, factual at contextual na aspeto ng wika ay nagiging hadlang sa pag-unawa dahil ang wika ay may malapit na kaugnayan sa ating kultura. So kung walang sapat na kaalaman sa mga elementong ito, mahihirapan ang isang tao na tunay na maunawaan ang mensaheng ipinapahayag o ang mensaheng nais iparating ng tagapagsalita. Ang mga mag-aaral ng dayuhang wika ay higit na ginugugol ang kanilang oras sa pagbabasa kaysa pakikinig, kung kaya't kulang sila sa paglalahad ng iba't ibang uri ng mga material na gagamitin sa pakikinig. Ang mga mag-aaral ng dayuhang wika ay mas nakatuon sa pagbabasa na nagreresulta sa kakulangan ng exposure sa iba't ibang uri ng materyales para sa pakikinig. So dahil dito, hindi nila lubos na naipapahayag ang kanilang mga natutunan at nahihirapan silang umunawa sa mga pagsasalita sa totoong sitwasyon. Pang-apat naman ay ang kalagayang pisikal. Ang ingay, kabilang na ang ingay na naririnig sa kapaligiran at pagre-record ay nakakasira ng pagkuha ng tagapakinig sa nilalaman ng mensahe sa pakikinig. Ang ingay sa kapaligiran at sa mga kagamitan ay nagiging hadlang sa pagkuha ng tagapakinig sa mensahe na maaaring magdulot ng hindi pagkakaintindihan sa nilalaman ng sinasabi. So ang presensya ng ingay at ay nagiging sagabal sa konsentrasyon kaya't nahihirapan ang tagapakinig na tumutok sa mensahe. Ang ingay na nakakasakit ng pandinig na nagmula sa mga sirang bagay o kagamitan na nakakaapekto sa pag-unawa ng tagapakinig. Ang ingay mula sa mga sirang kagamitan ay nakakasakit ng pandinig at nagiging sanhi ng pagkalito sa tagapakinig. So ang ganitong uri ng ingay ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa mensahe at makakapagpabagal sa proseso ng pakikinig. Ngayon naman ay ibabahagi ko kung paano malulutasan ang mga suliranin sa pakikinig. Ang mensahe at tagapagsalita ay nagbabago, kaya't mahirap itong bigyan ng lunas. Ngunit hindi nangangahulugang walang magagawa ang sinuman upang ipagkibit balikat na lamang ang lahat.
Bagaman ang mensahe at tagapagsalita ay nagbabago, may mga hakbang na maaaring gawin upang mapabuti ang sitwasyon. So, hindi ito dahilan upang isawalang bahala ang mga isyu, kundi dapat magsasagawa ng mga hakbang upang mapagtagumpayan ang mga hamon sa pakikinig. Una, sa mensahe. Markahan ang mga kagamitan o material sa pakikinig nang naaayon sa antas ng mga mag-aaral. Mahalagang markahan ang mga kagamitan sa pakikinig upang masiguro na ang mga ito ay angkop sa antas ng mga mag-aaral. Ang pagbibigay ng naaangkop na materyales ay nakakatulong sa mas epektibong pag-unawa at pagkatuto ng mga estudyante. Magdisenyo ng mga pagsasanay na task-oriented na magkakaloob sa mga interes ng mga mag-aaral at makakatulong sa kanilang natutuhan ang mga kasanayan sa pagkikinig. Ang disenyo ng mga pagsasanay ay dapat nakatuon sa mga interes ng mga mag-aaral upang mas maging nakakaengganyo ang mga ito. So sa pamamagitan ng mga task-oriented na aktibidad, may mas madaling matutunan ng mga mag-aaral ang mga kasanayan sa pagkikinig. Pagkalooban ang mga mag-aaral sa iba't ibang uri ng input katulad ng lecture, pagbabalita sa radyo, pelikula, dulang pang telebisyon, anunsyo, pang-araw-araw na usapan, pakikipagpanayam o interview, pagkukwento, pag-awit at iba pa. So ang pagbibigay ng iba't ibang uri ng input ay mahalaga upang masanay ang mga mag-aaral sa iba't ibang konteksto ng pakikinig. Ang exposure sa iba't ibang materyales tulad ng lecture, pelikula, at pakikipagpanayam ay nagbibigay sa kanila ng mas malawak na pag-unawa sa wika at kultura. Magiging lubusang effective ang mga pagsasanay sa pakikinig kung ang mga ito'y mabubuo sa isang itinakdang gawain. Magiging mas epektibo ang mga pagsasanay sa pakikinig kung ang mga ito ay magiging bahagi ng isang maayos na itinakdang gawain. So ang pagkakaroon ng malinaw na layunin at istruktura ay nakakatulong sa pagbuo ng kasanayan sa pakikinig. Pangalawa, sa tagapagsalita. Magbigay ng mga pagsasanay upang matulungan ang mga estudyante na masanay sa mga forma ng natural na pagsasalita. Ang pagbibigay ng mga pagsasanay sa mga forma ng natural na pagsasalita ay nakakatulong sa mga estudyante na masanay sa tunay na sitwasyon. So, ang mga aktibidad na ito ay nagpapalawak ng kanilang kakayahan na makipag-ugnayan ng epektibo. Pumili ng maikli at simpleng teksto sa pakikinig. Ang pagpili ng maikli at simpleng teksto para sa pagkikinig ay mahalaga upang hindi ma-overwhelm ang mga mag-aaral. Ang mga simpleng materyales ay mas madaling maunawaan at nakatutulong sa pagbuo ng kumpiyansa sa kanilang kakayahan sa pakikinig. Pangatlo, ang tagapakinig. Magbigay ng kaalaman sa paksa at panglinguistik katulad ng langkapang pangungusap, mga salitang kolokyal at mga ekspresyon kung kinakailangan. Ang pagbibigay ng kaalaman sa paksa at panglinguistik ay mahalaga upang mas maunawaan ng mga mag-aaral ang konteksto ng kanilang pakikinggan. Ang pagtuturo ng mga salitang kolokyal at ekspresyon ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa at mas magandang pakikipag-ugnayan. Magbigay at kumuha ng mga feedback hanggat maaari. Sa buong kurso, kailangang maalis ang gap sa pagitan ng mga reaksyon ng mga mag-aaral upang mapanatiling maayos at kapaki-pakinabang ang mga gawain. Mahalaga para sa gurong nagtuturo ng aralin sa pakikinig na hingan agad ng feedback ang kanyang mga mag-aaral sa ipinapakitang kakayahan ng mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan. Ang pagbibigay at pagtanggap ng feedback ay mahalaga upang mapanatili ang magandang daloy ng aralin. So ang agarang feedback mula sa mga mag-aaral ay nakakatulong sa guro upang malaman ang mga aspeto na dapat pang pagtuunan ng pansin at mapabuti ang mga gawain. Ang mga feedback na manggagaling sa mga mag-aaral ay makatutulong sa guro na makapagpasya
kung hanggang saan ang pagtatalakay na gagawin sa klase at kung paano ito matulungan ang mga mag-aaral na malinang ang mga kasaysayan sa pakikinig ng may antisipasyon, pakikinig para sa tiyak na impormasyon, pakikinig para sa itinakdang kahulugan, pakikinig para sa saloobin at iba pa. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang gawain at pagsasanay sa iba't ibang antas na may iba't ibang focus. Ang mga feedback mula sa mga mag-aaral ay nagbibigay ng impormasyon sa guro kung paano mapapabuti ang mga talakayan sa klase. Ang pagbibigay ng iba't ibang gawain at pagsasanay ay nakakatulong sa mga estudyante na malinang ang kanilang kasanayan sa pakikinig sa iba't ibang antas at focus. Yun lamang po para sa aking Yun lamang po para sa aking bahagi at ngayon ay bibigay ko kay Binibining Camille upang ibahagi ang mga kasanayan sa pakikinig na dapat matamo ng bawat batang Pilipino. Magandang umaga sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Camille M. Blazo at ngayon ay dadako na tayo sa mga kasanayan sa pakikinig na dapat matamo ng bawat batang Pilipino. Una, maipakita ang kanyang kawilihan sa pakikinig ng mga huni ng hayop at tunog ng mga bagay sa paligid. Pangalawa, nabibigkas ng wasto ang mga salitang napakinggan. Pangatlo, nakasusunod sa mga maikling panutong naririnig. Pang-apat naman, natutukoy ang mga salitang magkakasing tunog. Panglima, nabibigkas ng wasto ang mga magkakasing tunog na salita mula sa tulang napakinggan. Pang-anim, na isasagawa ang wastong pakikinig sa isang tula o kwentong isinasalaysay. Pampito naman, nasasagot ang mga tanong tungkol sa kwentong napakinggan. Pangwalo, na isasakilos ang nagugustuhang bahagi ng napakinggang tula o kwento. Pangsyam, nakasasagot sa mga tanong tungkol sa detalye ng ulat at balitang napakinggan. Pangsampu naman, na ibibigay ang mga magkakaugnay na pangunahing diwa sa ulat at balitang napakinggan. 11, naggagamit ang mga angkop na ekspresyong naririnig kaugnay ng pagsali sa kapulungan. 12, na isasagawa sa tamang paraan ang mga hakbang na naririnig sa pagsasagawa ng isang bagay o proyekto. 13, na isasadula ayon sa wastong pagkakasunod-sunod ang mga mahahalagang pangyayari sa kwentong napakinggan. 14, napapaunlad ang mga kasanayan sa pakikinig na may pag-unawa. At pang-15 naman ay naisasagawa ang mga kasanayan sa pakikinig ng may pag-unawa sa iba't ibang diskurso ng may layuning mauunawaan, makuha at maiayos ang mga impormasyon. 16, na ipapamalas ang mga kasanayang pakikinig na may pag-unawa kaugnay sa pagkakaroon ng kritikal na pag-iisip at mabisang pagpapahayag ng damdamin. 17, na isasagawa ang proseso ng pakikinig na bottom-up. 18, na ipapakita ang kasanayan sa pakikinig ng top-down sa pagpapakahulugan. 19, napapaunlad ang kasanayan at o isinasagawa ang proseso ng pakikinig o top-down process mula sa mga mensaheng narinig na mga dati at alam na impormasyon o prior knowledge. Na isasagawa ng mahusay ang proseso ng pakikinig ng may pag-unawa mula sa taglay na lexical at grammatical na kakayahan sa pagkuha ng mensahe o bottom-up. 21, ay naisasagawa ang may pag-unawang pakikinig na may layuning interaksyonal. At ang panghuli naman ay napapaunlad ang mga pag-unawang pakikinig na may layuning interaksyonal. Kaya nararapat lamang na taglayin ito ng isang batang Pilipino. Ay dumako na tayo sa mga katangian ng epektibong pakikinig. Mga katangian ng epektibong pakikinig. Nagkakaisa sina Hibbs, Fessenden, Larson at Wagner sa pagsasabing dapat taglayin ng isang tagapakinig ang mga sumusunod na katangian. Una, kailangan maganap ang pakikinig ng may pagpili.
So, ibig sabihin, ang tagapagkinig ay marunong pumili kung ilan ang mga mahahalagang impormasyon na dapat pakinggan at unawain. Hindi lahat ng naririnig ay kailangang tanggapin. Dapat ay pinipili lamang ang mga saysay at mga kaugnayan sa paksa. Pangalawa, kailangang maganap ang pakikinig ng may layunin. So, ang pakikinig daw ay hindi basta ginagawa lamang. Ito ay dapat malinaw na dahilan o may layunin. Halimbawa, nakikinig upang matuto, makaunawa o makilahok sa usapan. Pangatlo naman ay kailangang maganap ang pakikinig ng may atensyon. So, sa pangatlong epektibong katangian ng pakikinig ay ibig sabihin ito ay ang epektibong pakikinig ay nangangailangan ng buong konsentrasyon o atensyon. Ibig sabihin, nakatuon ang isip, pandinig at damdamin sa pagsasalita upang lubos na maunawaan ang mensahe. Batayang antas ng epektibong tagapakinig. Ipinahayag ni Rivers 1,978 na upang matutong makinig sa nagsasalita, mahalagang maisaalang-alang ang dalawang batayang antas ng epektibong pakikinig. Unang antas ay ang antas ng pagkikilala o recognition. At pangalawang antas ay ang antas ng pagpili o selection. So una, antas ng pagkilala o recognition. Habang pinapakinggan ng sino man ang sinasabi ng kanyang wika, wala siyang ibang naririnig kundi ang walang kahulugang ingay. Ngunit habang patuloy niyang naririnig ang wika, ay unti-unti niyang nakikilala ang mga elemento at hulwaran gaya ng ponema, intonasyon, mga salita, parilala. Kapag nakikilala niya ang mga kodang ponolohikal, sintaktika at semantika ng dayuhang wika, ay narating na niya ang unang antas ng epektibong pakikinig. So sa antas na ito ay ang tagapakinig ay nagsisimula pa lamang makilala ang mga tunog at anyo ng mga wika. Sa una, parang maingay lamang ang naririnig niya, ngunit habang siya ay patuloy na nakikinig, natututo siyang makilala ng mga ponema o ng mga tunog na wika, himig o intonasyon, mga salita at parilala. Ay sa madaling salita, ito ay yugtong natututo siyang makilala at maunawaan ang estruktura ng wika, kung paano ito binubuo at binibigkas. Halimbawa, ang isang mag-aaral na nag-aaral sa wikang Ingles ay unti-unti nang natututo kung paano bigkasin ang mga salita think at thing, at naiintindihan na magkaiba ang tunog at kahulugan nito. Naiintindihan lamang ba? Pangalawa naman, antas na pagpili o selection. Sa pangalawang antas naman ay kapag ang napakinggang dayuhang wika ay ganap ng nauunawaan at nanatili na sa isipan ng mag-aaral, nararating na niya ang antas ng pagpili o selection. So, sa pangalawang antas naman ay marunong na ang tagapakinig na unawain ang wika. Hindi na lamang siya nakilala ng mga tunog at salita, kundi nakakapili at nakakaintindi na siya ng mga mahahalagang impormasyon sa kanyang naririnig. Dito ay magagamit na niya ang kanyang kaalaman upang bigyang kahulugan at alalahanin ang mga ideyang narinig. So halimbawa, kapag nakikinig siya sa isang talumpati sa Ingles, kaya na niyang piliin ang pangunahing ideya, unawain ang layunin ng nagsasalita at magbigay ng sariling interpretasyon. So sa madaling salita, ang antas ng pagkakilala o recognition ay natututo at nakikilala ang tunog, salita at istruktura ng wika, habang
Ang antas ng pagpili naman ay nauunawaan, napipili at naaalala ang mahahalagang impormasyon mula sa naririnig. At dito lamang po nagtatapos ang aking pag-uulat. Maraming salamat po. So magandang araw sa lahat, lalong-lalo na sa ating guro Ginang Galbo. So ngayon naman ay dadako tayo sa aking paksa patungkol sa proseso ng pakikinig. So ang pakikinig ay isang komplikadong gawaing pinagkakalooban ng isang masalimuot na proseso. Hindi lamang tainga ang ginagamit sa pakikinig kundi sa pag-iisip rin. Sa bahaging ito ay bibigyang paliwanag ang masalimuot na prosesong ito sa pamamagitan ng payak na paraan. Ang pakikinig ay isang proseso na kinapapalooban ng mga mental na gawain tulad ng mayroong 5 mental na gawain na kinapapalooban ang pakikinig. Una na rito ay ang receiving o pagtanggap. So kinapapalooban ang prosesong ito ng pandinig sa tunog. Ang tunog na maaring naririnig ay pumapasok sa outer ear at pinoproseso sa isang wave stimuli na lumilikha ng vibration papunta sa inner ear hanggang makaabot ang tunog sa utak. Kapag ang utak na ang nakatanggap ng tunog ay nagsisimula ng ikalawang proseso. So tandaan na kung ang isang tao ay may problema sa pandinig, ay maaring hindi makarating ang mensahe. So mahalagang salik sa pakikinig ay ang meron kang maayos na pandinig. So ito ay isang malaking hadlang tungo sa isang hindi maayos na pakikipagkomunikasyon kapag ikaw ay may problema sa pandinig. So ang pangalawang proseso ay ang attending o pagtuon ng pansin. So ang ikalawang proseso ng pakikinig ay ang pagbibigay ng atensyon o tuon sa mensahe. Ito ay binibigyang atensyon ng tagapakinig ang mensaheng naririnig. So halimbawa na rito, ikaw ay nakarinig ng taong nagsisigawan sa labas ng ating bahay. Maaari nating isipin na mayroong nag-aaway o nagkakatuwaan lamang. So upang makasiguro tayo na kung ano ang ganap sa labas ng bahay natin ay titignan natin at magtatanong tayo kung ano nga ba ang nangyayari. So mahalagang nakatuon ang pag-isip kung maunawaan ang naririnig. So ito ay mahalaga sapagkat pwede tayong magkaroon ng mga misunderstanding o hindi natin pagkakaunawaan kung tayo ay hindi tayo nakatuon sa o hindi natin nabibigyang tuon ng pansin ng ating pakikinig. So ang pangatlong proseso naman ay ang perceiving o paghinuha. So matapos na marinig at napagtuunan ng pansin ng tagapakinig ang mensahe, hinihinuhan niya kung ano ang maaring kahulugan ng narinig na mensahe. So ang kaniyang hinuha ay apektado ng tinatawag na perceptual filter na kinapapalooban ng frame of reference ng tagapakinig na tumutukoy sa kaniyang background dating. So ang frame of reference ay ang kanyang perspektibo o ang kanyang kaalaman tungkol sa kung ano ang kanyang naririnig. So kailangang maunawaan ng bawat tao kung paano hinuhubog ng kanyang frame of reference ang attitude sa pakikinig. Nang gayon ay makontrol niya ang anumang maaring makasagabal sa kanyang pakikinig. So mahalaga ang paghinuha o perceiving sapagkat dito natin nahuhubog kung ano talaga ang dapat nating pagtuunang pansin. So, dapat nating makontrol kung ano dapat ang ating maririnig o ano ang ating maaring makuhang mensahe sa ating naririnig. So, ang pang-apat naman ay ang interpreting o pagbibigay kahulugan. So, mahalaga sa pag-interpret ng mensahe ang pagtutugma ng verbal, di-verbal at kognitibong kasanayan ng pakikinig. So, tinutukoy ng kognitibong kasanayan ng tao sa inductive, deductive, at intuition. So, sa prosesong ito, ay maaring iba-ibang ang tagapakinig ay nakapagbigay ng iba't ibang interpretasyon ng mensahe. Bunga ito ng iba-ibang kasanayan ng mga tagapakinig. Maaring ang mensahe sa prosesong ito ay maiba, ma-misinterpret o kaya tuluyang maiba sa kahulugan ng nais ng speaker. So ito ang masasabi nating isa sa mga salik o problema ng isang
komunikasyon sa pagbibigay kahulugan o interpreting. So, maaring ang speaker ay nagsasalita tungkol sa isang paksa o isang kanyang opinion, ngunit ito ay ma-misinterpret ng mga tagapakinig. At masasabi rin natin na iba't ibang tao ay iba't ibang perspektibo o iba't ibang pagpapakahulugan sa kung ano ang kanyang narinig na mga mensahe. So mahalaga talaga na ating sisiyasatin kung ano talaga ang nais iparating ng ating speaker. Maaari tayong magtanong o maaari nating iklaro kung ano talaga ang dapat na o ano talaga ang nais iparating ng ating speaker. So panglima naman ang responding o pagtuon. So ang pagtuon ay ang pinakahuling proseso sa gawain ng pakikinig. Dito malalaman kung ang pakikinig ay naging mabisa sapagkat walang tiyak na pagtugon kung simula pa lamang ay hindi na maunawaan ng napakinggan. Ang tamang pagtuon ay nakasalalay sa tamang pagtanggap ng mensahe. So ito ang masasabi natin na pinakamahalaga sa isang komunikasyon ang pagbibigay ng tugon o respond. So makakamit lamang natin ang isang matagumpay na komunikasyon kung meron tayong pagtugon sa ating mga narinig na mensahe. So hindi natin masasabi na ang tao ay isang mabisang nakikipagkomunikasyon kung wala itong tugon. So masasabi natin na kulang ang isang komunikasyon kung walang tugon tayo na natatanggap. Sa halimbawa na rito, nagtatanong ang guro kung ano ang iyong kaalaman, ideya o iyong opinion tungkol sa isang paksa. So kulang ang komunikasyon o kulang ang pakikipagkomunikasyon ng guro kung ikaw mismo ay hindi nagbibigay ng tugon sa kanyang tanong o sa kanyang nais na marinig galing sa iyo. So dadako naman tayo sa mga estratehiya sa pagtuturo ng pakikinig. So mayroong tatlong uri ng pakikinig na mahalaga sa academic na kapaligiran. Una ay ang estratehiya sa pagtuturo ng comprehensive o maunawang pakikinig. Pangalawa ay ang critical na pakikinig sa mga tekstong persuasive. At ang pangatlo ay ang mapagpahalagang pakikinig sa panitikan. So una nating tatalakayin ang mga estratehiya sa pagtuturo ng comprehensive o maunawang pakikinig. So nandito ang mga 6 na estratehiya magagamit sa comprehensive na pakikinig ayon kay Moro 1973. So una narito ay ang paglilikha ng imahe. So sa gawaing pang-elementarya, guguhit ang mga mag-aaral ng paglalarawan ng kanilang kaparehas sa DIAD. So sa gawain namang pang-sekundarya, gagawa sila ng simbolong representasyon o larawan ng pangkalahatang senaryo ng naririnig sa balita o drama. So iba't ibang mga aplikasyon ng magagamit sa iba't ibang antas ng paaralan. So pangalawa ay ang pagkakategorya. Sa antas ng elementarya, bubuo ng pangkat ang mga mag-aaral at ikakategorya nila ang mga impormasyong naririnig. So sa antas naman ng sekundarya, itatala ng bawat mag-aaral ang mga impormasyon at ikakategorya ito sa tulong ng grapikong pantulong. So sa pangatlo, pagtatanong. Sa elementarya, nagtatanong ang mga mag-aaral hinggil sa mga hindi malinaw na impormasyon. So sa sekundarya naman, nagtatanong naman sila sa sarili upang masubaybayan o mamonitor ang sariling pag-unawa. Pang-apat, pag-oorganisa. Sa gawaing pang-elementarya, nakikinig ang mga mag-aaral sa mensaheng nakatype o inaayos nila ang tekstong nakapakinggan ayon sa ibinigay na palatandaan tulad ng mga salitang naghuhudyat ng pagkakasunod-sunod, sanhi at bunga at paghahambing. At sa pang-sekundarya naman, nakikinig sila sa aktual na demonstrasyon tungkol sa paraan ng paggawa at pag-organisa ng mahalagang kaisipan. Panglima, pagkuha ng tala. Sa elementarya, nagtatalaga ang mga maghahalagang detalye mula sa balitang binasa ng guro o kamag-aral. Sa sekundarya naman, nagtatalaga ng mahalagang detalye tulad sa aktual na panayam. Pang-anim, pagbibigay pansin. Sa antas ng elementarya, nagtatalaga ng mga visual at verbal na hudyat mula sa tagapagsalita. Sa sekundarya naman, binibigyang kahulugan ang mga itinalang visual at verbal na hudyat mula sa tagapagsalita. Narito naman ang tatlong hakbang sa pagsasagawa ng mga estratehiyang ito. Mayroong
bago makinig, habang nakikinig at pagkatapos makinig. Bibigyan mo muna ng batayang impormasyon sa gawain ang mga mag-aaral. Hahawanan ang mga balakid at ipapaliwanag ang layunin sa pakikinig. Sa pangalawang hakbang, magsasagawa ng aktwal na pakikinig ang mga mag-aaral kung saan nagsasagawa ng pagsasagot sa mga patnubay na tanong, pagtutukoy sa maling impormasyon at pagsusuri ng verbal na pahiwatig at iba pa. Sa panghuling hakbang, magsasagawa ng mga gawaing panlalapat ang guro upang mataya kung naisasagawa ng mga mag-aaral ang kasanayang nalilinang sa kanilang bilang tagapakinig. So, sa critical na pakikinig sa mga tekstong persuasive. So, sa elementarya, masisimula na ang papanuring pagtanggap sa napakinggang komersyal. So, sa elementarya ay isinasagawa upang suriin ang mga sumusunod. Una ay ang uri ng material na ginamit, epekto ng napakinggan, pagkiling ng impormasyon, layunin ng patalastas at ang pamamayani ng opinyon. So sa sekundarya naman ay masusuri na ang gamit ng lingwaheng persuasive lalo na sa mga tekstong pampropaganda o panghihikayat. So sa sekundarya, nakikinig ang mga mag-aaral sa mga tekstong propaganda na may simulain upang masuri ang mga salitang may laman, pinabuti, nakahihigit ng 100% at iba pa, at makikilala ang mapanglinlang na salita, euphemismo, hyperbole at adawang kahulugan. So sa pangatlo naman ay ang pagpapahalagang pakikinig sa panitikan. So sinasagawa ito upang mapahalagahan ng mga mag-aaral ang mga tekstong binasa ayon sa kung anong uri ng panitikan ito. So sa elementarya, mayroong pagsasadula, pagsasatao, pakikilahok sa pagkukwento, pagsulat ng buod at ang pagguhit. So sa sekundarya naman, pagsasadula, pagsulat ng ibang katapusan o wakas ng kwento, pagsulat ng reaksyong papel, sabayang pagbigkas, debate, paglapat ng musika at interpretasyon sa pagsasayaw. So ito ang mga estratehiya sa pagtuturo ng pakikinig at ang sunod na magtatalakay ay si Binibining Rachel May Danlay. Maraming salamat po. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Rachel May Danlay at ngayon ay aking ibabahagi ang patungkol sa aplikasyon ng pagtuturo. Ngayon, ano nga pa ang aplikasyon ng pagtuturo? Ito ay layunin ng pagtuturo ng pakikinig sa bawat antas ng paaralan. Ang pakikinig ay isang mahalagang kasanayan ng komunikasyon. Sa pagtuturo, mahalagang turuan ang mga mag-aaral kung paano makinig ng mabuti upang maunawaan ang impormasyon, utos o mensaheng ibinibigay sa kanila. Ang ulat na ito ay nagpapakita kung paano itinataas ang antas ng kasanayan sa pakikinig mula sa elementarya, sekundarya at kolehiyo. So, ngayon naman ay dumako tayo sa pakikinig, sa pagtuturo ng pakikinig. At ito ay may mga nilalaman at una na riyan ang napakahalaga sa kasanayan sa pakikinig sa ating buhay. Pangalawa naman dyan ay ito ang pinakagamit sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan. At ang panghuli ay ang oras na ginugol sa ating komunikasyon ay hinahati sa pakikinig 45%, pagsasalita 30%, pagbabasa 16%, at ang pagsusulat naman ay mayroong 7%. So, ipinapakita nito na ang pinakamalaking porsyento ay nasa pakikinig. Ang pakikinig sa ating araw-araw na komunikasyon ay napaka-importante. Ibig sabihin nito, dapat bigyang diin ng mga guro ang pagtuturo nito dahil ito ang pundasyon sa epektibong pagkatuto at pakikipag-ugnayan. Kung mahusay kang makinig, mas madali mong mauunawaan at matatandaan ang aralin o usapan. Ngayon naman ay dumako tayo sa elementarya. So, una na riyan ang matutong makinig ng mga atensyon, pag-unawa sa mga simpleng utos, kwento at paliwanag ng guro. Sa elementarya, tinuturuan ang mga bata na makinig ng maayos sa mga sinasabi ng guro. Halimbawa, kapag ang guro ay nagkukwento, so
kailangan nakatuon ang kanilang atensyon upang maintindihan ang mensahe. Dito nagsisimula ang pundasyon ng mabuting pakikinig. Susunod naman ito ang magkaroon ng kasanayan sa pagtukoy ng pangunahing ideya at mahalagang detalye. So dito natututo ang mga mag-aaral na hanapin kung ano ang pinaka-importanteng bahagi ng kwento o usapan. Halimbawa nito ay isang kwento. Dapat nilang malaman kung sino ang pangunahing tauhan o ano ang aral ng istorya. Pangatlo naman ay ang malinang ang kakayahan sa pagsunod sa panuto at pagbibigay ng tamang tuon. So, mahalaga ring matutunan ng mga bata ang pakikinig na may aksyon. Ibig sabihin, naintindihan nila ang nagagawa nila, ang tamang sagot o kilos ayon sa narinig na utos o tanong ng guro. Pang-apat ay mahubog ang asal ng pagiging magalang at mahinahong tagapakinig. So dito, sa murang edad, itinuturo rin sa kanila ang paggalang habang nakikinig. Tulad ng hindi pagsabat, pagtahimik habang ang iba ay nagsasalita, at pakikinig ng may respeto. Ito ay bahagi ng magandang asal na dadalhin nila hanggang sa kanilang pagtanda. Ngayon ay dumako naman tayo sa sekundarya. Una na riyan ang mahubog ang kritikal na pakikinig, pagsusuri ng layunin, tono, pananaw at kredibilidad ng mga tagapagsalita. So sa sekundarya, natutunan ng mga estudyante na mag-isip habang nakikinig. Hindi lang basta nakikinig, kundi sinusuri nila kung ano ang layunin ng nagsasalita. Kung seryoso ba o sarkastiko at kung totoo o kapani-paniwala ang sinasabi. Dito pumapasok ang analytical listening. So, sa pangalawa naman ay matutong magtalaga ng mahalagang impormasyon at magbigay ng makabuluhang reaksyon. So, dito, ibig sabihin ay kapag may narinig silang talakayan o panayam, marunong na silang pumili ng mahalagang ideya at magbigay ng opinyon base sa katotohanan o lohikal. Halimbawa, sa isang debate, hindi lang sila nakikinig kundi nag-iisip din kung ano yung mas tama. So sa pangatlo naman ay mapalalim ang pag-unawa sa mas komplikadong diskurso, talakayan, debate o panayam. Dito, sanay na silang makinig sa mga mahahabang at masalimuot na usapan, gaya ng mga talakayan sa klase, panayam o debate. Natuto silang unawain na hindi lang literal na salita, kundi pati ang kahulugan ng salitang na sinasabi. At ngayon naman ay dumako tayo sa panghuli, ang kolehiyo. Una na riyan ay ang mahasa sa sopistikadong pakikinig, pagsusuri, paghahambing at mas malalim na interpretasyon. So sa kolehiyo, mas malalim na ang antas ng pakikinig. Hindi lang basta unawa, kundi pagsusuri at paghahambing ng mga ideya. Halimbawa, kapag nakikinig sa lecture or research defense, kaya nilang ugnayin ang mga konsepto at magbigay ng interpretasyon. Pangalawa ay magamit ang pakikinig bilang kasangkapan sa pananaliksik, profesional na komunikasyon at paggawa sa tamang desisyon. So, sa antas na ito, ginagamit na nilang pakikinig bilang kasangkapan o propesyon. Marunong silang makinig ng mabuti para makagawa ng tamang desisyon o para ang impormasyon sa kanilang trabaho o pag-aaral. So, pangatlo nito ay maisabuhay ang aktibong pakikinig bilang pundasyon ng mahusay na ugnayan sa lipunan at propesyon. So dito natutunan nila ang active listening, pakikinig ng may respeto, pag-uunawa at pagtugon sa tamang paraan. Mahalaga ito
hindi lang sa paaralan kundi pati sa pakikitungo sa kapwa at profesional na buhay, tulad ng pakikipag-usap sa kliyente o katrabaho. At yun lamang po ang aking iulat. So narito ang inyong gawain. Isulat ang inyong mga sagot sa sangkapat na papel. Basahing mabuti ang bawat bilang at isulat lamang ang tamang sagot. Huwag nyo nang kopyahin ang mga katanungan. Sa test 1, meron tayong identifikasyon. Sa test 2, may pagpipilian kayong sagot o multiple choice. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot sa bawat bilang. Sa kabuuang may 15 puntos. Ipapasa lamang ito sa susunod na tagpo. Yun lamang po at maraming salamat.